Alamin natin ang latest na sitwasyon ngayon sa Bulkang Mayon. Makakusap natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Director, magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga rin po sa inyo. Medyo masama panahon sa lugar. Ano ba dapat paghandaan natin? Well, paghandaan po natin yung lahar kasi may mga deposito po tayo na nasa dilistis ng bulkan and pwede po ito ma-generate as lahar. So kahit nakatira po tayo malayo dun sa permanent danger zone, pero kung nakatira naman tayo malapit sa mga ilog na nanggaling pa yung bunganga ng ilog doon sa dalistis ng bulkan, ay pwede po rin doon pagdaanan ng lahar. So kailangan po natin mag-ingat lalo na kung may torrential and continuous rainfall. Opo. And again, pag napansin natin ito, then mag-evacuate po tayo. Tinaas nyo sa Alert Level 3 ang Mayon. Posible ba magkaroon ng highly explosive eruption o matinding pagputok ang bulkan? Well, the possibility is always there. Pero depende po yan sa mga parameters na ating minamanmanan everyday. So we assess this on a day-to-day basis. May tatlo po tayong scenarios na tinitingnan katulad yung 2023 template, tuloy-tuloy lamang yung dome growth and lava extrusion, and kakaroon ng rockfall events and yung pyroclastic density currents. So kapag nangyari ito, we maintain the alert level at level 3. Opo. Pero namang yung katulad nung nangyari nung 2018 na nagkaroon ng explosive eruption. Opo. Nagkaroon ng lava fountaining at nagiging mas madalas yung pyroclastic density current events. So kung mangyari ito, we may raise the alert level to alert level 4. And meron ding pwede ring mangyari yung highly explosive eruption katulad nung nangyari nung 2020. So anything is possible pa po at this point kasi start pa lang. And pero kung yung effusive eruption ng 2023, this would take probably 6 months bago humupa katulad ng nangyari nga po noong 2023. Okay. Pero okay ba yung ganyang naglalabas siya ng mga uri, iba't ibang uri ng lava ba yan o magma para mawala yung pressure o pamamaga niya? Well, mas maganda kung katulad ng nangyari nung 2023, yung effusive eruption, slow release of lava doon sa edifice ng bulkan. Opo. Yun nga lang, yung downside po nito is it would take longer bago humupa. Kung explosive naman, katulad nung 2018, 2 months po yan. Pero yun nga, shorter but mas delikado yan kasi nga explosive, pwedeng mas mabilis yung mga pyroclastic density currents natin. Opo. And magkakaroon ng lava fountaining. Opo. So lahar pa lang binabantayan natin ngayon? Yeah, yung lahar at saka yung tinitingnan din natin, lahar kasi maulan, pero tinitingnan din natin yung pyroclastic density current. Kaya po nirecommend po natin mag-evacuate yung mga nakatira inside the permanent danger zone kasi kung mabilis po at kung maging mas malakas pa yung pyroclastic density current natin, baka po mag-breach doon sa permanent danger zone. Opo. Lipat tayo sa Bulkang Canlaon. Kamusta ho, Director? Kahapon, ang Canlaon Volcano, nagkaroon po tayo ng ash emission activity and umabot po ito ng 3 hours and 30 minutes from 5:55 a.m. to 9:25 a.m. And but it's still part of the recurring activity ng Canlaon Volcano. Every now and then nagkakaroon tayo ng ash emission activity. In fact, the second half of 2025 nagkaroon tayo ng more than 30 ash emission activity. So this is not surprising. Pasok pa rin naman to, consistent pa rin naman to sa alert level 2 status ng volcano. Okay. Maraming salamat po, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.